Kung iisipin mo, ang cool kung gaano kadali magpadala ng mensahe ngayon, no? Isang pindot lang. Kahit nasa kabilang panig pa ng mundo ang kausap mo, mababasa niya na agad yun. Kung magbabalik panahon ka, mga ilang dekada, tapos banggitin mo yun sa mga normal na mamamayan, tatawanan ka lang nila. Pero ngayon, kapag binalikan ko kung papaano nagagawa ng mga kalapati na magpadala ng mensahe, syempre, namangha din ako. Dahil yon sa ang mga kalapati, lalo na yung mga homing pigeons, ay may malupit na sense of direction. Di nila eksaktong kaya mag-memorize o hanapin ang daanan dahil pang tao lang yon, pero meron silang innate ability para laging makauwi pabalik sa bahay nila. So para makapagpadala ng liham mula sa ibang lugar patungo sa isa pa, dapat alam ng mga kalapati ang ins at outs ng kanilang bahay. Siyempre, masusulit mo lang ang ganoong abilidad nila sa pamamagitan ng pagsasanay at dun mo pa lang sila matatawag na pigeon males. Ang ideya na ipadala sa mga kalapati ang mensahe mula sa isang lugar patungo sa isa pa nagsimula mga 5,000 years na ang nakakalipas. Noon ang paraan ng pagpapadala ng mensahe ay sa pamamagitan ng mga human messengers, pero ang daming drawbacks ito. Halimbawa, syempre kailangan pinagkakatiwalaan mo muna ang mensahero mo. Tapos dagdag mo pa yung mga problema gaya ng baka maaksidente, madelay, manakawan o atakihin ng kalaban ng mensahero mo. Gusto ng mga tao na maalis ang problemang yun. Kumpara sa mga tao, ang mga kalapati ay may mas kaunting drawbacks. Mabilis ang pagde-deliver ng mga ito at reliable pa dahil hindi ka oonsehin. Hindi dahil sa traffic, hindi napapaaway at hindi rin sila nananakawan. Ang unang properly organized pigeon male ay naipadala sa pagitan ng 1870 hanggang 1871 noong Franco-Prussian War. Nakakatawa dahil ang una nilang ideya ay gamitin ng mga lobo. Madali nga naman kasi itong makakaalis ng bayan pero hindi naman ito makokontrol. So paano masisiguradong maaabot to sa receiver? Naisip nila, oo nga pala, magagaling nga pala sa direksyon ng mga kalapati. Kaya ang ginawa, nagpadala ng ilang hawla ng mga kalapati at tinali ang mga ito sa lobo. Ang resulta ay nakakamangha. Sa 363 na kalapating pinakawalan, nasa 57 ang bumalik. At oo, para sa unang subok, magandang resulta na ito. Kalaunan, mas marami pang mga homing pigeons ang ginamit nung digmaan. Kaya tinawag ang mga ito ng war pigeons. Ang paggamit ng pigeon male ay prominente sa politika, diplomasya at military. Pero papaano nga ba naggagawa ng mga kalapati yun? Nung madiskubre na ang mga kalapati pala ay may matinding sense of direction at kaya nilang makahanap ng daan pauwi matapos ng ilang oras na paghahunt, sinanay ang mga ito para makapag-deliver ng mensahe. Naging matagumpay ang pagsasanay na yon. At minsan mapapaisip ka pa ng too good to be true yun, ika nga. Ang training noon unti-unti mong nilalayo ang ibon at papakawalan para makauwi sa pugad nito. Dahil doon mas nagiging pamilyar sila sa lugar at nakakatulong sa kanilang pag-uwi. Paulit-ulit na ginagawa ang procedure na yon hanggang sa kaya na nilang liparin ang buong distansya ng sila-sila na lang. Napakaliit lang ng tsansa na maligaw ang mga homing pigeons na to dahil nga sa matinding navigation skills nila. Ang mga mensahe na nakarolyo sa isang papel ay nilalagay sa mga maliliit na tubes na nakatali naman sa likod o binti ng mga kalapati. Papakawalan sila sa lugar na hindi nila tahanan at lilipad pauwi gamit ang malupitang direction instincts nila. Ang pinaka naging problema dito ay ang one-way trip para sa mga ibon sa lupa bago sila paliparin pabalik dala ang mensahe. Pero nasolusyonan naman yun sa pamamagitan ng pagpapakain sa mga kalapati sa isang lugar at pagpapadeliver ng mensahe sa iba pa. Sa ganoong paraan, natuturuan silang magpalipat-lipat ng pupuntahang lokasyon. Sa paglipas ng oras, ilang mga teorya na rin ang nagawa na nagpapaliwanag kung bakit ba naging master of directions ang mga ibon na ito. Ang unang teorya ay ang posisyon nga raw ng araw. Ang sabi ay ginagamit daw ng mga kalapati ang facing position ng araw para makapag-decide sa direksyon na tatahakin nila. Ang sumunod naman na teorya ay ang compass at map system.
Ang paliwanag dito ay ang mga kalapati raw ay may inbuilt compass-like mechanism sa kanilang katawan na tumutulong naman sa kanila na pumili ng tamang direksyon. Ang ikatlo ay ang kalapati raw ay well connected sa magnetic field ng ating mundo at ginagamit sa paglalakbay. Ang huli ay ang infrasound, dahil sa ang mga kalapati ay kaya lang maglakbay pabalik sa kanilang orihinal na bahay. Pinaniniwalaan na nakikinig ang mga kalapati sa low frequency sound hanggang sa ma-recognize sila ang signature sound ng kanilang bahay. Para masulit ang ideyang yun, tinayo ang mga pigeon post offices. Doon gumamit sila ng mga maliliit na typographic types at nilitratuhan ito para ma-reduce ang size na kakasya sa microfilm. Tapos inilagay ang mga to sa capsules na inattach naman sa likod ng mga kalapati. Sa lugar ng receiver, ang microfilms ay ipoproject sa screen at kukopyahin naman mga opisyal ang mensahe. Dahil doon, nakaya ng mga kalapati na magdala ng sulat na naglalaman ng halos 70,000 words. Matatalino talaga ang mga kalapati at kilala din bilang mga daga sa ere. Hindi lang sila basta-basta ginagamit sa pagde-deliver ng mensahe dahil sa kakayahan na lumipad mula at papunta sa isang lokasyon, kundi dahil matalino talaga sila para magawa yun. Kaso noong 19th century, naretiro na rin ang paggamit sa kanila dahil nga nauso na ang telegraph. Pero hindi naman nawala ang navigational abilities ng mga kalapati. Kung may mga kamag-anak kang nag-aalaga noon at nangangarera, alam mo na ang tinutukoy ko. Siguro kung walang internet baka kalapati pa rin ang ginagamit natin ngayon. Malay mo, masaya siguro yun. Sa ngayon kasi tila nawala ng meaning ng pagpapadala ng mensahe dahil madali na lang eh. Hindi mo na nga minsan pinag-iisipan yung sasabihin mo. Kung kalapati pa rin ang gagamitin natin, siguro yung excitement at exclusivity ay magbibigay ng mas malalim na meaning sa bawat salitang ipapadala natin sa tulong ng mga ibon na yun.